Hello dear listeners! Si Narrator CJ po ito. Panibagong kwento na naman ang inyong maririnig mula sa Dear Celine. Lapit-lapit mga suki, bili na ng sariwang pechay. Dito sa pwesto namin, kumpleto ang lahat ng bagay. Merong gulay, manok at baboy. Mamaya may darating na baka. Baka naman, pwede na kayong bumili. Maingay at malakas na sabi niya sa lahat ng taong nagdaraan sa palengke, lalo na sa harap ng pwesto nila. Hindi kagandahan si Evangeline Manalastas. 16 na taong gulang pa lamang siya nang mabiktima siya ng modus sa kanilang probinsya. Mabuti na nga lang at nakatakas siya sa mga masasamang loob na kumuha sa kanila mula sa Mindanao patungong Maynila at pinalad siyang matulungan ng isang mabuting ginang. Nako, Eva! Full of energy ka na naman. Alam mo naman, hindi ko maaalis ang ngiti ko kapag nakikita kita. Abay, napakasaya mo eh. Ang swerte talaga ni Aling Salvi sa'yo, no? Kung hindi ka niya inampon, di sana. Wala siyang magaling at masipag na tindera. Naku, hindi naman po, Mother Josa. Alam niyo po bang napakabait po ni Nanay Salve? Kaya naman po ito at ginagalingan ko bilang pagtanaw rin ng utang na loob sa kanya. Kung wala po kasi siya, baka palaboy na po ko rito sa Maynila. Ay, nako, o siya, sige na. Bibili na ako ng pechay mo. Abay, napakalalaki naman ang pechay mo, Ning. Bulalas ng matandang babae habang isa-isang pinipili ang kanyang paninda. Ay, talaga pong malaki ang mga pechay ko. Ay, ang mga gulay po pala. Nauutal niyang pag-iiba ng kanyang sinabi dahil tinapunan na naman siya ng masamang tingin ng kanyang amo. Ayaw na ayaw kasi nito na nahahaluan ng kapilyahan ang mga sinasabi niya. Mahigpit si Ginang Salve sa kanya at madalas maiskandalo kapag nagbibiro siya ng hindi gusto nito. Alam niyang nag-aalala lamang ito sa kanya kaya sinisikap niyang sundin ito at baguhin ang kanyang pananalita. O siya, Eva, pagkatapos niyan, magpalit ka na ng damit. Pupunta tayo doon sa sikat na mall, yung malapit lang dito. Bilin ni Ginang Salve. Oh, bakit ho? May bibilhin po ba kayo ron? Nagtataka niyang tanong. Oh, hindi ba birthday mo ngayon? 20 taong gulang ka na. Matanda ka na. Siguro naman, okay lang sa'yo? Yung makaranas ng kumain sa restaurant at makanood ng sine? 3 taon na tayong magkasama at natutuwa ako sa'yo. Nakikita kong napakabuti mo. Kahit na minsan may kapilyahan ka. Ngumingiting sagot ng ginang. Agad na bumilog ang mga labi niya at kitang-kita ang excitement sa kanyang mga mata. Sige po, Nay Salve, magbibihis lang po ako. Sagot niya matapos ibigay sa mga mamimili ang mga kailangan ng mga ito. Agad na siyang nagligpit para makapagpalit ng damit. Nang papunta na sila sa mall, ay nakita na naman niya ang napakataas na building ng mga condominium sa harap lang mismo ng palengke. Nanay Salve, ang lalaki talaga ng mga condominium na yan, no? Balang araw, titira ako dyan. Iyon lang naman ang pangarap ko eh. Balang araw, makatira sa magandang condo unit. Tapos, dadalhin ko sina nanay, tatay at ang 5 kong kapatid. Masaya niyang kwento sa ginang. Kahit na alam niyang suntok sa buwan ang kanyang pangarap. Pero masaya siya sa tuwing pinagmamasdan ang napakataas na building na yon, ang Frinsdalo Condominium Building na kanyang tinitingala. Alam mo, Eva, natutuwa ako sa iyo. Hindi naging hadlang sa iyo ang kalagayan mo para mangarap ka ng mataas at matayog. Katulad ng gusaling yan, ganyan kataas ang mga pangarap mo. Pero kahit na alam mong imposible, hindi ka natatakot na pangarapin yan. Oo naman po, Nay. Alam kong imposible at suntok nga sa buwan. Pero sa mundong ito, isa lang yata ang libre. At yun ay ang mangarap. Para kasi sa akin, kahit na alam kong malabong matupad yun, hanggat wala naman akong tinatapakang ibang tao, mangangarap ako. At malay natin,
may isang fairy godmother na tutupad sa mga kahilingan ko. Masiglang sagot niya sa ginang. At hindi ako yan. Malabong matupad ko ang pangarap mo dahil isa lang akong hamak na may-ari ng isang maliit na pwesto dyan sa wet market. Tapos ay sabay silang tumawa ng malakas. Ayan, tumatawa na po kayo. Dati po kasi nung bago ko lang kayong nakilala, palagi po kayong nakasimangot at parang paso niyong daigdig. Nakangiti niyang pinagmasdan ang mukha ng ginang. Dahil sa iyo, Eva, simula nang makilala kita, naging maliwanag ang mundo ko at natuto akong magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Dahil sa iyo yan, Eva, sabi ng matanda sa isip nito habang pinagmamasdan siya sa kanyang masiglang paglalakad. Nang nasa mall na sila, kumain na muna sila at naglibot-libot. Pagkatapos, nagawa rin nilang makapanood ng sine, katulad ng ipinangako ng ginang sa kanya. Lubos ang pasasalamat niya sa ginang dahil napakabait nito at palagi siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kinaawaan siya ng ginang at iniligtas sa mga masasama. Nanay Salve, kung alam mo lang po kung paano po ako nagpapasalamat sa inyo, na kahit na hindi po ako kagandahan Eva, ayaw na ayaw kong maririnig na sabi mo yan ha. Maganda ka, higit kanino man, hindi ka pangit, dahil hindi lahat ng tao ay tumitingin sa itsura. At panlabas na anyo. Tama ka naman po. Pero hindi na po ako aasa na may lalaking magkakagusto sa akin at iibig. Kaya okay lang po ba sa inyo na tayong dalawa na po ang magsama habang buhay? Kasi kailangan ko rin naman po ng magtrabaho para kay nanay at tatay So ayos lang din po ba na dito na lang ako hanggat kailangan mo pa ako? Eva, oo naman. Pero kung ako sa'yo, hindi ako magsasalita ng tapos na hindi ka makakapag-asawa. Alam ko may lalaking makakakita ng tunay mong ganda. Hindi lang panglabas kundi pati ang kalooban mo. Basta ikaw, manatili kang mapagkumbaba. Okay? Natouch ako sa sinabi mo, Nay Salve. Pero habang wala pa siya, sasamahan kita. Dahil mahal ko na din po kayo. Sagot niya sa ginang. Hindi nila napigilan ang magyakapan. Nagulat na lang sila pareho nang marinig nila ang anunsyo na dinig sa buong tinatawag ang pangalan niya. Miss Evangeline Manalastas, kung maaari sana ay magtungo ka rito sa aming customer service and loyalty desk. Sabay silang napatingin sa isa't isa ni Aling Salve. Nanlaki rin at bumilog ng todo ang mga labi nila. Ano po kayang dahilan at inannounce pang pangalan ko? Ewan ko. Baka naman nanalo ka sa raffle? May sinalihan ka ba? Ako? Wala naman po. Saka, paano po ako sasali? Wala po akong pambili rito sa mall. Sabi niya. O siya, tara na. At sasamahan na lang kita doon sa loyalty desk nila para alamin natin kung ano ba talaga ang dahilan at ba't ipinatatawag ka nila. Agad na kinuha ng ginang ang isang palad niya. Saka sila nagpunta doon. Ilang minuto lang ay naroon na sila. Laking gulat pa nga nila nang asikasuhin sila na tila VIP sa opisina ng nasabing mall. Si Evangeline Manalastas? Opo. Bakit niyo po ba ako ina-announce sa buong mall? Wala naman po kong sinasalihang raffle. Bakit ako kukuha ng papremyo niyo? Ano ka ba naman, Eva? Tumahimik ka nga muna at huwag ka nang magtanong. Sasabihin naman nila yan. Bulong ng ginang. Miss Evangeline, ipanatawag ka namin dahil nalaman namin na narito ka sa aming mall. May isang butihing tao kasi na ayaw magpakilala pero isinali ang pangalan mo sa paraffle naming condominium unit na nasa may building na malapit sa Agustin Wet Market at ikaw ang nabunot namin kaya sa iyo mapupunta ang unit na yun. Sabi pa ng babae. Ho? Talaga po? Paano nangyari yun? Sino po yung nagsali sa pangalan ko? Kakaiba naman yun. Sakto pang birthday ko ngayon.
Nanlalaki pa rin ang mga mata niya habang natatakpan ang bibig. Gulat at hindi niya alam kung paanong nangyari ang bagay na yun sa kanya sa mismong araw pa ng birthday. Naku, salamat po talaga. Hindi ko po ito ini-expect. Eva, nauunawaan mo ba ang mga sinasabi nila? Tanong ni Aling Salve. Ano nga po uli yun? Tanong rin niya at napabaling din sa mga taong naroon. Bale, kailangan mo ng lipatan ang unit ngayong araw. Ito ang susi. Siya nga pala, hindi brand new ang unit na ipinaraffle namin. Pero napakaganda nun dahil pang VIP po ang unit na yon. Hindi pa namin napapalitan ng PIN code. Kailangan po kasi naming makausap ang dating may-ari. Pero may susi ka naman kaya hindi yun magiging problema. Lahat ng gamit na naroon ay binibigyan ka namin ng pribilehiyo na maaari mo siyang magamit. Kung maaari ka nang lumipat, heto ang titulo at susi ng unit. Paalala, kapag hindi mo po napuntahan ngayong araw ang unit, maaari namin itong bawiin at ibigay sa iba. Ay, hindi po. Bakit ko naman po hindi pupuntahan? Choosy pa ba ako? Pupuntahan ko po agad. Masigla niyang sagot. Makalipas ang 1 linggo, buhat ng mapanalunan niya ang unit niya, kampante na siyang natutulog doon. Bagamat may mga oras na nalulungkot siya dahil ayaw sumama sa kanya ni Aling Salve, pagpasok niya sa loob ng silid ay pabagsak niyang inihiga ang sarili sa kama. Hindi niya inakala na makakatulog pala siya ng tuloy-tuloy habang nakatingin lang siya sa kisame noong una. Umabot na ng hating gabi at natutulog pa rin siya. Isang di niya kilalang lalaki ang pumasok sa loob ng unit niya. Lasing na lasing pa ito at nagtuloy sa loob ng silid niya. Pabagsak na nahiga sa kama at hindi napansin na naroon siya. Pahiga pa lang ito sa kama, sakto namang nagising siya at napabangon. Napatingin sa lalaking tumabi sa kanya. Malakas siyang napatili dahil sa gulat. "Sino ka?" tanong niya. Agad niyang nasipa ang lalaki kaya nahulog ito sa kama. "Aray! Ano ba? Ang ingay-ingay mo naman. Hindi ba sinabi ko na ayoko sa lahat yung maingay? Tsaka bakit nandito ka ba natutulog sa kama ko?" "Kwarto ko to. Natural dito ako matutulog." "Ano? Ang kapal mo ring katulong ka. Gusto mong masisante?" Tumayo ito at pumamewang pa habang nakaharap sa kanya at kamuntik pang matumba dahil sa kalasingan. Ano? Hindi ako katulong ha? Ako ang may-ari ng condo unit na to." Malakas na natawa ang lalaki. "Anong pinagsasabi mo? Paano ka magiging may-ari? Akin ang kondong to. Para sabihin ko sa'yo, niregalo to sa akin ng papa ko." May halong galit na sabi ng lalaki. "What? Napanalunan ko to sa isang raffle sa mall. Noong mismong araw ng birthday ko. May mabait na nagregalo sa akin ito. Inilagay yung pangalan ko sa raffle entry niya. At yun na nga, ako ang nabunot. Kaya akin tong kondo na to. Umalis ka." "Ano? Ako ang aalis? Ikaw ang trespasser sa bahay na to. Tignan mo nga yung sarili mo. Hindi mo kaya magkaroon ng ganito. Saka imposible ang sinasabi mo. Paanong ipaparaffle ako ngang may-ari?" Basta, umalis ka! Alis!" Tapos, pinagtulakan niya ito palabas ng kwarto hanggang sa mapalabas ito ng buong unit. Kaya lang, nakalimutan niyang hindi pa napapalitan ang code ng pinto. Maya-maya ay nakapasok muli ang binata. "Oh my goodness! Hindi ako papayag! Ngayon din, tatawagan ko si Mr. Cruz." Lumapit ito sa landline phone na malapit sa malaking TV. "Di tumawag ka, wala akong pakialam. Sa akin ang unit na to. Gift to sa akin ni Lord. Mabuti akong bata, kaya niregaluhan ako ng Diyos." "Shut up! Shut up!" Ulit nito na may himig galit at itinuon ang sarili sa telepono. Narinig nga niya na may kausap ito sa kabilang linya at napapakunot ang noo nito habang nakikinig sa sinasabi ng kausap. "Pero papa, kondo ko to. Paano ako mabubuhay at makakakilos ng may kasamang pangit na babae?" Mabilis siyang napatingin sa lalaking nagsasalita ng masakit
tungkol sa kanya. Aminado siyang hindi siya maganda. Pero kailangan pa ba nitong ipagduldulan yun? Di na lang niya pinatulan ang sinabi nito. Ang ginawa niya, nagpunta siya sa kusina at nagluto ng pasta. Buisit na yun ha? Sinabihan akong pangit? Okay lang, totoo naman ang sinabi niya. Well, pagdating sa panlabas na anyo, pangit ang mukha ko. Pero alam ko, kahit ganito ko, tanggap ako ng ibang tao no? Maliban sa kanya. Naiinis niyang pinaingay ang sandok habang hinahalo ang ginigisang sauce ng kakaining carbonara. Ay nakita niyang lumapit sa mesa at humugot ng upuan. Well, gusto ko niyang niluluto mo. Medyo may hangover pa ako galing sa ilang gabing pakikipag-inuman. Gusto ko sanang kumain. O kaya uminom ng kape. Tumingin ito ng diretso sa kanya matapos umupo. Tila naghihintay na sundin niya ang inuutos nito. Well then, una sa lahat, hindi mo ko katulong uutosan. Kondo ko ito. Napanalunan ko. At isa pa, hindi ba? Pinaalis na kita? Sinikap niyang maging mahinahon dahil alam niyang walang pupuntahan kung makikipagtigasan siya sa init ng ulo sa lalaki. Kung ayaw mo akong sundin, you may go. Alis! Kondo ko to. Hindi ako papayag sa gusto ni Papa. Padabog nitong itinulak ang isang upuan. Mister, pwede bang wag mo kong daanin sa padabog-dabog effect mo? Okay lang na tawagin mo akong pangit. Narinig ko kanina. Pero hindi ako aalis. Akin ang kondo na to. Wala ka nang magagawa. Mariin niyang sabi. Tapos, kinuha ang pinggan at nilagyan ng niluto niyang carbonara. Padabog na inilapag sa mesa, saka siya umalis dun sa kusina at nagtuloy sa kanyang kwarto. Inilak niya yon dahil natatakot siyang pasukin siya nito o gawa ng masama. Takot ko lang sa kanya na mapag-isipan akong gawa ng masama. Aba, kahit na pangit ang face ko maganda naman ang katawan ko. San ka pa? Pak na pak. Iniangat pa niya ang isang hita sa ibabaw ng kama at tumingin sa salaming naroon sa may dingding. Ano, Legs pa lang. Wala nang talo. Kaya dapat mag-ingat, Eva, dahil nasa iyo ang pinakamapulang prutas. Agad siyang napalingon sa nakasarang pintuan nang marinig niya ang malalakas na katok mula sa labas. Hoy, babae! Huwag kang mag-alala. Nasa katinuan pa ako. Ang lakas ng boses mo, dinig na dinig ka rito. Huwag kang mangarap na ang isang Adonis na tulad ko magkakagusto sa'yo. Pinakinggan niyang mabuti kung tumawa ba ito habang sinasabi ang mga yun sa kanya. So wala talaga akong dating sa isang lalaki kahit na maganda pang katawan ko. Okay lang, at least safe ako. Lumapit siya sa may pintuan at saka nagsalita. Okay, pero dapat bukas. Wala ka na ha? Please lang. Sigaw pa niya, tapos ay muling humilata sa kama. Napabangon siya nang maalala niyang linggo pala kinabukasan. Wala silang tinda at magpupunta pa sila sa simbahan ni Aling Salve. Naku, paano na? Paano kung hindi pa siya umalis? Naisipan niyang hanapin ang cellphone niyang di-keypad at saka denial ang numero ng amo. Nagring yon ng 5 beses bago sinagot ng matanda. Hello? Nay Salve? Paano kaya yan? Tanong niya habang nag-aatubiling sabihin ang problema niya. Eva, may problema ba? Dumating yung tunay na may-ari nitong kondo. Anong gagawin ko? Pinapaalis niya ako. Hindi raw ako ang may-ari nitong napanalunan ko. Siya raw. Regalo raw sa kanya ng papa niya to ng birthday niya. Aalis na lang ako. Ano sa tingin mo, Nay? Napakamot kilay pa siya habang palingon-lingon sa pintuan. Natatakot siya na baka sa silid na yon ay may sarili itong susi. Ay nako, wag kang aalis dyan. Napanalunan mo yan, kaya wag mong isusuko. Ilaban mo ang karapatan mo, may titulo ka na at susi. Napasigaw na sabi ni Aling Salve, buhat sa kabilang linya.
Ayun na nga po ang sinabi ko. Ayaw pa rin umalis. Ay nako, anong gagawin ko kapag ayaw niyang umalis? Basta, dyan ka lang at huwag kang aalis. Bulalas pa ng kausap. Hanggang sa ibaba na niya ang cellphone at napahiga na naman siya sa kama habang nakatitig sa kisame. Iniisip niya kung ano ang gagawin niya. Hindi na naman niya namalayan na nakatulog siyang muli at kinabukasan na nagising. Malakas na kalampag ang nagpagising sa kanya. Nagkakaingay na pala sa labas ng silid. Gulat siyang napabangon dahil sa kaingayan sa labas. Akala niya tuloy ay may nag-aaway. Nang buksan niya ang pintuan, nakita niya ang mga tao na hindi niya kilala. May malakas na tugtugan na parang nagpa-party ang mga ito. Nanlaki ang mga mata niya dahil nakapanty at bra lamang ang mga kababaihan at ang mga lalaki ay nakaboxer lang. Hoy! Ano ba kayo ang iingay nyo? Sino ba kayo? Bakit kayo dito gumagawa ng kalaswaan nyo? Halos hinihingal niyang tanong sa mga ito. Napatigil ang 5 babae at lalaki, tsaka nagtawanan at nag-apiran pa sa harap niya. Oh, may bagong maid pala si Robin. Hindi namin alam, sorry ha. Bakit nagrereklamo ka ba sa ingay namin? Tanong ng isa sa mga babae. Napapikit siya dahil nalalaswaan siya sa itsura nito. Napailing siya at humugot ng malalim na buntong hininga. Alam mo, miss? Mga miss, hindi ko kayo kilala. Pero pwede bang umalis na kayo? Kondo ko to. At hindi ako katulong. Hindi ako maid dito. Pasinghal niyang sagot. Os? Hindi ka maid? Bulalas ng isa pang babae. Itinuloy at pagtungga ng alak sabay kain sa isang hiwang lemon. Hindi na siya nagtataka kung bakit ipinaraffle ng ama ng binata ang condo unit na yon. Nalaman na niya ang dahilan. Marahil ay alam na ng ama nito na napapariwara ang anak dahil sa masasamang barkada. Ang ikinakatakot niya ay baka hindi lang sa alak lango ang mga ito, kundi pati na rin sa droga. Kinuha niya ang cellphone niya na nakapa niya sa kanyang bulsa. Mabuti na lang at tinuruan na siya ni Nanay Salve niya. Nasa mga oras na kailangan niya ng tulong ay tumawag agad siya ng pulis. Agad niyang idinayal ang mga numero ng police station sa kanyang di-keypad na cellphone. Look at her cellphone. It's such an old model. Saan ka ba galing? Sa lumang panahon? Nagtatawanan ng mga ito habang itinuloy ang pagpapatugtog ng malakas. Habang nagriring ang cellphone ng tinatawagan niyang pulis na kakilala niya at regular customer nila Aling Salve, mas inilakas pa ng mga ito ang tugtugan. Sa inis niya ay nilapitan niya ang music system na nasa may malapit sa TV at saka tahasang pinatay yon. Lahat ay napatingin nang mawala ang tugtog. Hello? Maki? Sarhento, pwede ka bang magpunta rito sa condo unit ko at hulihin tong mga trespassing na tao rito? Mukhang nagja-jamming sila. Hindi ko lang alam kung may drugs sila. Basta ang alam ko, mga lasing sila at nakakapirwisyo na sila sa akin. Isinigaw pa niya yon. Ngunit nagulat siya nang agawin ng isang kamay ang cellphone niya at mabilis na i-turn off. What nonsense are you doing? Ikaw ha? Idinuro siya ni Robin. Nakakabuisit ka na. Ang kinera ka na nga, ubod ka pa ng pakailamera. Bulyaw ng binata. Ngunit mabilis niya itong tinampal. Hoy, Mr. Ewan, hindi ko alam kung saan ka nang gagaling sa galit mo sa akin. Sa pagkakaalam ko, hindi ako nakikialam. Bahay ko na rin to. At hindi ito pakikialam, kundi pagmamalasakit. Saka, hindi mo ba nakikita yung mga taong yan? Abusado sila. Bahay ng may bahay, dito pa sila nagkakalat at nagpa-party. Agang-aga, maiingay. Siguro, kaya pinaraffle ng papa mo tong kondo na to. Kasi gusto niya magkaroon ka na ng pakinabang. Hindi gaya niyang ginagawa niyong kabarit yung unit mo. Umalis na kayo rito dahil ilang minuto na lang parating ng kaibigan kong pulis. At kapag hindi kayo umalis, talagang makukulong kayong lahat. Sigaw niya.
Tila nakadama ng takot ang mga kabarkada ng binatang wala pa rin sa sarili ng mga oras na yon. Nako, Robin, bahala ka na nga rin sa babaeng mukhang labandera. Kung ako sa'yo, gawan mo na ng paraan na mabalik sa'yo tong kondo mo. Saka mo na kami tawagan kung ayos ka na. Oo nga, tara na girls. Magbihis na tayo at umalis. Saka na lang tayo ulit mag-jamming dito. Utos rin ng isa pang babae. Sige. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minutes para lumayas. Bilisan nyo! Sigaw pa niya. Hindi naman magkamayaw ang mga ito sa pagmamadali. At ang inaakala niyang mga kaibigan ng binata ay agad na nagsilayasan sa loob lamang ng 5 minuto. Naiiling na lamang siya nang mapatingin sa lalaking nooy nakaupo na lang sa sofa at habang nakadipa ang 2 kamay sa sandalan. Tingnan mo ang buong paligid. Napakadumi. Alam mo bang ganito rin kadumi to nung dumating ako? Kaya naman pala, mga talipandas ang mga tumitira. Madalas ba sila rito? Nakakaubos sila ng bait ha? Muntik na silang makatikim sa akin. Pasalamat sila at hindi makakarating si Maki dahil sa operasyon siya. Naiiling at pumapalatak ang mga labi niya habang kinukuha ang mga gamit na panlinis. Samantalang napapatingin lang si Robin sa kanya. Hindi ito nakatiis at tumayo para lapitan siya. Pasunod-sunod ito habang siya ay palakad-lakad rin dahil sa pagwawalis. Yung totoo, sino ka nga? Tanong nito na para bang naguguluhan. Anong sino ako? Ay, oo nga pala, hindi pa tayo nagpapakilala sa isa't isa. Ako nga pala, si Evangeline Manalastas mula sa Heograpiya ng Pilipinas, Mindanao. Ako ay nangangakong... Natigilan siya sa malatalumpating sinasabi nang mapansing hindi natatawa ang binata sa ginagawa niya. Napailing ito habang nakatingin sa kanya, ngunit walang reaksyon ng mukha. Anong ginagawa mo? Para kang baliw. Sino ka ba talaga? Baka naman binayaran ka lang ni Papa para gawin to sa akin. Tell me. Pagalit nitong sigaw. Siya naman ay tila nagulat sa inasal sa kanya ng lalaki. Ikaw si Robin, di ba? Ako nga. At ikaw, sino ka nga ba talaga? Hindi ako naniniwalang mananalo ka lang ng basta-basta ng condo unit. Sabi mo nga kahapon, iba ang naghulog ng entry at pangalan mong isinulat, then boom, panis, nanalo ka na ng VIP condo unit sa building na to. That's impossible. Hoy! Unang-una, wag mong questionin ang kakayahan ng Diyos na magbigay ng blessing. Grabe ka. Masama yan ha? Basta ako naniniwala ako na pinalad ako. Blessing niya to. At wala akong alam sa mga bintang mo sa akin. Sabi niya, sabay ismid. O talaga? Alam na alam ko na yung galawang yan ni Papa. O baka naman, sugar daddy mo si Papa? Yung pangit mong yan, papatulan ka niya? Wala na talagang magawa si Pero laking gulat nito nang dumapo ang isang palad niya sa pisngi nito. Mabilis na nahimas nito ang isang pisngi dahil sa lakas ng impact ng pagkakasampal niya. Ba't ka nanampal? Bastos ka eh. Walang hiya ka pa. Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Ama mo, pinagdududahan mo ng ganyan? Wala kang respeto. Nakakahiya kang maging anak. At higit sa lahat, you're not worth it na makilala. Kung ikaw lang din naman ang makakasama ko sa bahay na to, wag na lang. So why are you still here? Tapos, marahan itong lumapit sa kanya. Kakaiba ang tingin na ipinukol nito. Tingin na parang may ibang gustong gawin o binabalak sa kanya. Kaya mabilis niyang nakuha ang walis tambo at itinutok yon sa binata. Hoy, baka gusto mong mawalis ko yung mukha mo. Huwag mo akong subukan. Nag-aaral yata ako ng arnis dun sa bayan namin. At huwag mong minamaliit ang mga Mindawenyo ah. Pananakot niya sa binata. Tinawanan lang siya nito dahil sa mali-maling pananalita. Tagarong ka ba talaga? Bakit hindi mo alam ang tawag sa mga katulad yung nakatira doon? Basta. Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, mahal ko ang bayan ko. At isa pa pala, hindi mo ako mauuto na paalisin sa condo unit na to. Akin to. Okay, fine. Ang dami mong sinasabi. Okay nang hindi kita pwedeng paalisin dahil co-owner na kita. Nakalagay sa kontrata na co-owner na tayo. Ibig sabihin, pareho nating pag-aari ang condo unit na to. Napatango-tango pa ito
bago muling tumingin sa kanya. Total, mukhang masipag ka naman. Okay na rin. Para na rin akong nakakuha ng katulong. At least, hindi ko na kailangan magbayad pa. Ah, ganon? So may balak kang gawin akong muchacha mo? Nakataas ang isang kilay niya habang nakatingin sa binata. Okay lang na maglinis ako rito, kasi bahay ko rin to eh. Pero ang ayoko lang, ipapupuntahin mo mga barkada mong talipandas, burara tsaka balahura. Hindi na sila maring bumalik dito para lang gamitin ang lahat ng gamit na naririto. Malinaw? Ano? Isang kami mag-hangout ng mga kaibigan ko. Delikadong malasing ng husto sa ibang bar. Wala akong pakialam. Kapag inulit pa nilang magpunta rito, ire-report ko kayo sa mga pulis. Pananakot niya. Anong gagawin mo kung hindi kita sundin? Napalapit ito ng husto sa kanya. Halos maamoy na niya ang mabangong hininga nito kahit na alam niyang kalahati ng amoy na yon ay nanggaling sa alak. Papalayasin. Ang hindi makatiis sa ugali ng isa't isa ang tiyakong susuko at aalis. Kapag ganun, malinaw na ipinauubayan na niya yung unit na to sa isa. Deal? Okay, deal. Payag ako. Natatawa pang sagot ng binata habang nakatingin sa kanya. Lumipas ang mga araw. Ang akala niya madali dahil paalis-alis ito. Pero hindi nangyari. Siya ang umaalis para magtrabaho sa palengke. At pag-uwi niya, napakagulo at dumi ng unit nila. Sinabi ko nang hindi sila pwedeng magpunta dito. Bakit ba ang kulit mo? Pero Eva, hindi sila nagtagal. Nag-hangout lang kami saglit. Ayun pa nga may mga pagkain pang natira para makakain ka naman ng mga sosyal na pagkain. Hindi palagi gulay na mga tira-tira niyong panindang kinakain mo. May panunuyang sabi pa ni Robin. Mr. Robin Frinstelio, ilang taon ka na ba? Teenager ka ba? Paalala ko lang sa'yo wala sa itsura mong bagets ka pa. Baka pwedeng magising ka na sa katotohanan at magbalik sa realidad na matanda ka na po. Ang dapat sa mga katulad mo, nagmamatured na. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka ba nagre-rebelde sa ama mo? Ang tanda mo na eh. Baguhin mo na yung masamang ugali mo. Pasinghal niyang sabi sa binata, sabay talikod at nagtungo sa kusina para ayusin ang mga dala niyang gulay. Sino may sabing matanda na ako? Hindi ako papayag na sinabi mo. 29 pa lang ako. At ready pang subukan ang adventure ng buhay ko. Alam mo Robin, lumaki ka kasing may gintong kutsara sa bibig. Kaya wala kang pakundangan sa mga paghihirap ng magulang mo, ng papa mo. Siguro, suyang-suya na siya sa'yo dahil sa ginagawa mong to. Baguhin mo ng sarili mo para maipagmalaki ka naman nila. Maipagmalaki? Para ano? Ever since, si Kuya Edward lang ang mahal nila. Pero patay na siya at gusto nila akong ipalit sa nawala nilang anak. Gusto nila akong maging si Kuya Edward. Tama ba yon? Pakiramdam ko, nabubuhay ako sa isang pagkatao na hindi naman ako. Tapos, sasabihin mo na magbago ako and make them proud? Pweh, hindi yun mangyayari. Kaya ka pala nagkakaganyan. Punong-puno ka pala ng insecurities sa namatay mong kuya? Ganun pala? Hindi mo man lang naisip na kaya ganyan sila dahil sa'yo nila binabawi ang pagmamahal na dapat para sa kuya mo? Patay na kasi siya, kaya sa'yo nila binubuhos ang lahat ng atensyon nila. Pero ikaw, may trust issue ka sa kanila at hindi mo nakikita yung tunay na pagmamahal na binibigay nila sa'yo. Hoy, Eva, tapos ka na? Kung magsalita ka, parang ang dami mong alam. Alam mo, Robin, kung parati kang nakatingin sa sarili mo, wala kang makikitang pagmamahal galing sa ibang tao. Kasi makasarili ka. At gusto mo, parating ikaw ang intindihin. Sana, makita mo minsan na ikaw naman yung dapat magbigay. Hindi parating ikaw ang nakakatanggap. Mariin niyang sabi, tapos iniwan ng binata. Kinabukasan, araw na naman ng linggo. Kaya nagpunta na naman siya sa bahay ni Aling Salve dahil alam niyang may karamdaman ito. Nay Salve, kamusta po kayo? Heto po
May dala po akong lugaw na niluto ko kanina dun sa kondo. Kumain ka na muna at saka uminom ka ng gamot. Sabi niya sa matanda habang inihahanda ang dala niyang lugaw at isinasalin sa mangkok. Nagdala rin siya ng pitsil at baso para makainom ito ng gamot matapos kumain. Eva, bakit nag-abala ka pa? Sana, nagpahinga ka na lang doon sa kondo mo. Baka mamaya magdala na naman ng bisitang magugulo ang lalaking ka-roommate mo. Nauubo pa ito matapos magsalita. Nako, hayaan mo siya, Nay Salve. Medyo natauhan na siguro ang lalaking yun. Baka hindi na niya ulit gawin yun. Sa tingin ko, may kabutihan pa namang natitira sa puso niya. May mga pinagdaraanan lang siya kaya siya nagkakaganon. Talaga, Eva? Sa tingin mo, may pag-asa pang magbago ang lalaking yun? Ang sabi niya kasi, pakiramdam niya, nabubuhay siya sa ibang pagkatao. At kaya lang siya mahal ng magulang niya. Dahil hinahanap ng mga ito sa kanya ang namatay niyang kuya. Namatay pala ang panganay na kapatid niya. At may duda siya na hindi siya mahal ng parents niya. Kundi kinukumpara lang siya dun sa panganay. Kwento pa niya sa ginang. Bahagyang natigilan ang ginang. Ganun ba? Kaya pala siya ganun. Maya-maya ay napabuntong hininga siya at napatanaw sa bukas na bintana. Bakit kaya kung sino pa yung nabuhay ng maginhawa dahil sa pagmamahal at pag-aaruga ng mga magulang, sila pa yung may ganang gumawa ng mali at makakasakit sa kapwa nila? Dapat maisip niyang mali siya at kailangan niyang humingi ng tawad sa mga magulang niya. Mahirap mawalay sa pamilya. Swerte ko nga lang po at ikaw ang nakakuha sa akin. Paano na lang kung natuluyan akong nakuha ng mga sindikatong yun, di ba? Nakakaawa siguro ang kalagayan ko ngayon. Kaya Nanay Salve, maraming salamat po ah. At tumabi sa matanda. Nang bigla na lang niyang maalalang may tanong pala siya. Siya nga po pala, maalala ko lang, sa 3 taon po nating magkasama, hindi ko pa rin po alam kung kwento nyo. Nasaan pong pamilya nyo? Hayaan mo na. Sa takdang panahon, malalaman mo rin. Sasabihin ko rin sa'yo. Ngumiti lang ang matanda at ipinagpatuloy ang pagkain ng dala niyang lugaw. Pasado 6:00 na ng gabi nang makauwi siya. Napailing siya nang makitang tila walang tao sa paligid. Sa sala, sa balkonahe at sa laundry area na madalas tambayan ni Robin. Simula nang dumating ito, sa guest room na ito natutulog. Ngunit, ikinapagtaka niya na wala rin ito doon. Nang pumasok siya sa kanyang silid, ikinagulat niya na naroon ito at natutulog. Napailing siya dahil naisip niyang umiral na naman ang katigasan ng ulo nito. Kaya tinangka niyang hilahin ang kamay nito. Ngunit nagulat siya nang mapaso dahil mainit ang balat nito. Siya, may sakit ka rin? Ay, hindi ko akalaing 2 pa kayong magiging pasyente ko. Hindi kaya nurse ako sa nakaraang buhay ko? Oh, eto na naman ako. Nag-i-imagine na naman ang buhay ko nung panahon ng Kastila. Napakamot sentido na lang siya at napagmasda ng binata na nooy inaapoy ng lagnat. Okay ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong. Ungol muna ang narinig niya mula rito bago nagsalita. Siyempre hindi. Tanga ka ba? Nagtatanong ka pa sa may sakit? Grabe ka naman. Tanga agad. Para inaalam na kung anong pakiramdam mo eh. Kung hindi kaya kita alagaan. Pero kahit na yun ang sinabi niya, tila likas na sa kanya ang gawin ng tama kaysa inaakala niyang dapat niyang gawin. Kung tutuusin, hindi niya obligasyong alagaan ang binata. Pero yun ay natural sa mga kamay niya. Nakita lang niya ang sariling nilalagyan ng thermometer ang bibig ng binata at pinupunasan na ito ng malamig na towel. Why are you still doing this to me, even though hindi nito na ituloy ang sasabihin, lalo na nang ilagay niya sa noo nito ang isang basang towel. Na ano? Na kahit na masama ang sinasabi mo at ipinapakita mo sa akin? Naiiling niyang ganting tanong. Yes. Masama ang pinakita ko sa'yo. Hindi kami naging mabuti. At parati ka naming
Mahina nitong sagot. Kasi, mukha ko lang naman ang hindi kagandahan. Pero alam ko sa sarili ko na pinalaki akong maayos at may magandang pag-uugali ng mga magulang ko. Mahirap lang kami, oo. Hindi kagaya mo na lumaking nasa iyo ang lahat ng bagay. Pero kahit na ganun, palaging sinasabi sa amin ni nanay at tatay na kapag mabuti ka sa kapwa mo, magiging mabuti rin ang iba sa'yo. At totoo naman yun. Ba't mo nasabi? Naging masama naman ako sa'yo. Hindi lang naman ikaw ang tao na nakakasalamuha ko. Si Nanay Salve, mabuti siya sa akin. Kasi nang bagong salta ako rito sa Maynila, muntik na akong makuha ng mga sindikato. Niloko ako at may mga kasabay pa akong galing sa ibang bayan. Mabuti na lang nakatakas ako at si Nanay Salve ang tumulong sa akin. Dahil doon, nai-report namin ang mga pangyayari at natulungan din ng pulis yung iba. Simula noon kay Nanay Salve na ako tumira at ginawa niya akong tindera sa pwesto niya. What a nice story. Kung ganun, itong pagkapanalo mo sa kondo ko, baka maging blessing pa. Hindi lang sa'yo, kundi sa akin rin. Tipid na napangiti ang binata at maya-maya ay hindi napigilang humatsing. Maagap niyang naabutan nito ng tissue. Ayan. Ano ba kasing ginawa mo kahapon ha? Baka naman nagiinom na naman kayo ng alak. Ang gusto ko sana, wag mo na silang papuntahin pa rito. Okay? Pwede ba? Bin, tsaka tumitig sa mukha niya. Hindi niya alam pero nang magsalubong ang mga mata nila, para siyang napaso. Sige na. Magpahinga ka na rito, sa kwartong to. Total, sa'yo naman talaga tong silid na to. Ako na lang sa guest room. Pagpapaubaya niya. Tumayo na siya at kinuha ang mga sako bag niya kung saan nakalagay ang mga gamit niya. Mga gamit mo pala yan? Kamunti ko nang ipatapon sa truck kanina. Buti hindi ko tinuloy. Nagbibirong saad ng binata. Sinamaan niya ito ng tingin. Ayos ka. Inaalagaan na kita. Itatapon mo pang mga gamit ko. Biro lang. Ang ganda mo kasi kapag nagagalit ka. Kaya lalo kitang inaasar. Che, makaalis na nga sa kwartong to. Bulalas niya habang pinipigilan niyang mapangiti. Parang kiniliti rin ang tenga niya sa narinig na sinabi ng binata. Ay nako Eva, hindi totoo yun. Sermon niya sa sarili. Hoy, huwag kang magsalita mag-isa. Pahabol na sigaw ng binata kahit na hindi makabangon dahil sa sakit ng katawan. Simula nun, tila ba nagbukas ang isang pintuan para sa kanila. Pintuan na siyang naglalapit sa mga puso nila. Nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Robin. Noon, parati itong nakasimangot at kung minsan nga ay para bang walang nakikita sa harapan nito. Pero sa mga oras na yon, palagi na siyang kinakausap nito. May mga oras pang pag-uwi niya ay gising pa rin ito at may nakahain ng pagkain. May oras ding sinasabayan siya nitong kumain at masaya sila habang nag-uusap ng mga bagay-bagay. Eva, kamusta ang wet market? Hindi kasi ako sanay mamalengke sa ganyang palengke. Okay naman. Ayun, magaling na si Nay Salve at marami pa rin kaming suki. Lahat sila sa amin bumibili kesa sa iba. Pagmamalaki niya. Talaga? Di nalulugi na yung iba doon? Ano kaya magtayo ako ng pwesto ron? Kalabanin kita. Siguro, mas bibili sila sa akin kasi pogi ako eh. May pangaasar na sabi nito. Che, paano ka naging pogi? Wala yan. Kasi ako, ang Queen of Wet Market. Bulalas niya, tapos sabay silang nagkatawanan. Hindi nila alam na sa mga biruang yon, parehong nahuhulog ang mga puso nila sa isa't isa. Isang buwan pa ang lumipas at nagpatuloy ang paglalapit nila. Hanggang sa maramdaman niyang nahuhulog na ang loob niya sa binata. At alam niya sa puso niya na mahal na niya ito. Bagay na nagbigay sa kanya ng pangamba dahil nga alam niyang hindi ang tipo niya ang magugustuhan ng binata. Eva, bakit ka natatakot na mahalin si Robin? Anong malay mo? Ikaw lang pala talaga ang makakapagpaibig sa binatang yun at makakapagpabago ng buhay niya. Tanong ni Aling Salve. Kasi, Nay Salve,
Nakikita mo naman po, di ba? Hindi ako maganda. I mean, nanay at tatay ko lang po ang nagagandahan sa akin. Eva, hindi ka pangit. Alam mong walang nilikhang pangit ang Diyos. Oo, alam ko naman po yun, Nay Salve. Alam kong hindi po ako pangit. Kaya lang, hindi naman din ako maganda. Isa pa, hindi kami bagay. Mayaman siya. Ako naman, simpleng tendera lang. Tsaka, kung itatabi ako ron sa mga kaibigan niya, wala talaga, Nay. Mukha akong tsimay. Mahina niyang bulalas habang natatakpan ng dalawang palad ang mukha niya. Nilapitan na lang siya ng ginang at hinimas ang likuran niya. Alam mo, Eva, mas mahalaga pa rin ang mabuting mungto. Alam kong mas makikita niya ang ganda ng puso at kalooban mo kaysa inaakala mo. Para sa kanya ay hindi niya kayang umasa, pero ang puso niya ay talaga namang walang tigil sa pagtibok, lalo na kapag naririnig ang pangalan ng binata. Nasa harap pa lang siya ng pintuan ng condo unit nila, dinig na naman niya ang maiingay na kabarkada ni Robin. Agad na umikot ang bilog ng mga mata niya. Kitang-kita niya ang mga ito sa bukas na pintuan. Naramdaman ng mga ito ang pagpasok niya, kaya sabay-sabay na napalingon sa kanya ang lahat. Oh, mabuti naman. Narito ka na, Miss Eva. Pasensya ka na, medyo marami kang lilinisin. Total, libre naman pala yung pagtira mo rito. Kaya okay lang na magkalat kami. Okay lang yan, Luis. Huwag ka nang mag-alala pa. I'm sure, hindi na siya magagalit dahil sanay na siyang maglinis ng kalat natin. Sabat ng isang babae. Nasaan si Robin? Tanong lang niya. Una nang hinanap ang binata. Mas okay lang sa kanya ang pambabastos ng mga ito, lalo na kung wala ang binata. Kasi higit siyang masasaktan kung naroon ito. Umalis lang saglit ang boyfriend ko. Sabi niya, baka bukas o sa isang araw pa siya babalik. Kaya habang naghihintay ka sa pagbabalik ng roommate mo, dito na muna kami Gusto naming pagsilbihan mo kami at linisin ang mga kalat. Maya-maya ay aalis na kami at dapat bukas, pagbalik namin, malinis na rito. Sabat ng isang babae. Wala ito nung una, kaya noon lang niya yon nakilala. Girlfriend ka niya? Nauutal niyang tanong. Nabasag ang boses niya, bagay na hindi nakaligtas sa mapanuyang mga tao. Lumapit sa kanya si Luis at Lilibeth. Bakit parang maiiyak ka nang marinig mong girlfriend siya ni Robin? Huwag mong sabihin na umaasa kang ikaw ang magugustuhan ni Robin. Hoy pangit, huwag mong iisipin na matutuhan kang mahalin ni Robin Dahil hindi pa siya nababaliw para pumatol sa isang pangit na tulad mo. Tingnan mo ang sarili mo. Literal kang pangit. Ipinanganak kang pangit. Buti nga sana kung nadisgrasya lang yung mukha mo. Kaya lang, wala ka talagang ganda. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang mangarap na isang araw ay mabubulag ang kaibigan namin at mahuhulog sa gaya mo. Itong si Crisel ang girlfriend niya. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko kay Robin. Pwede ka nang umalis ngayon din. Madali lang makahanap ng cleaner. Bulalas pa ni Lilibeth sa kanya. Ganun ba? Sige, aalis ako. Total, hindi naman kayo titigil na babuyin ang condo unit na to Sawang-sawa na rin ako maglinis sa mga baho nyo. Masahol pa kayo sa mga baboy. At itong bahay namin, ginagawa nyong koral. Sige, aalis na ako. Hindi ko na pagsisiksikan ang sarili ko sa mga walang kwentang tao tulad nyo. Pangit nga siguro ang mukha ko. Pero para sa inyo. Pero para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin, maganda ako. Kaya huwag niyong isipin na dahil lang sa sinabi niyo isinuko ko ng karapatan ko sa bahay na to. Balang araw, matatauhan din si Robin na yung mga katulad niyo ay walang kwenta. Tumalikod at tinungo niya ang guest room, tsaka agad kinuha ang mga sako bag niya. Tignan niyo guys, parang lalagyan ng basura ang mga gamit niya. Ew, bakit pinasok pa niya sa guest room ang mga yan? Sabi ni Crisel habang nagtatawanan ng iba. Hoy, hindi basura ang mga to. Mas bulok pang ang pagkatao niyo. Diyan na nga kayo. Pagkasabi niya, ay agad siyang umalis.
Kalahating oras na ang lumipas nang dumating si Robin sa condo unit nila. Nagulat ito dahil bukas ang unit at naroon ang mga kabarkada. Hindi pala niya alam na nagpunta ang mga ito kahit na napagsabihan na niyang huwag nang pupunta sa kondo. Anong ginagawa niyo rito? Luis, Lilibeth, tanong niya. Napatayo ang mga ito at agad na lumapit sa binata. Mabuti umuwi ka na. Ang akala namin, bukas o sa makalawa ka pa uuwi eh. Siya nga pala, lumayas na yung muchacha mo. Ang daming pinagsasabing masama tungkol sa'yo. Pagsisinungaling ni Luis. Agad siyang pumasok at hinanap ang dalaga. Nasaan si Eva? Umalis na nga. Parang pinapantasya ka nun pre ah. Biruin mo, parang nagalit pa kay Crisel nung sabihin namin na girlfriend mo siya. Kwento ni Luis. Anong pinagsasabi niyo? Una sa lahat, tapos na kami ni Crisel matagal na. 'Di ba? Tapos na tayo. Ikaw nakipag-iwalay sa akin at naka-move on na rin ako. Baling pa niya sa babae. Pero Robin, kaya nga ako nagbalik eh. Kasi na-realize ko na ikaw pa rin talagang mahal ko. Sana unawain mo ko at tanggapin muli. Lumapit pa si Crisel at humawak sa braso ng binata. Ngunit mabilis na naiangat ni Robin ang braso para alisin ang kamay nito. Tapos na tayo. At kayong lahat, hindi ba sinabihan ko na kayo na hindi na kayo pwedeng pumunta rito nang walang pahintulot? Hindi ko lang napalitan agad ang pin code ng pintuan. Dapat tumawag muna kayo. Tapos ano, nilait-lait niyo si Eva? Ganun bang ginawa niyo sa kanya kaya siya umalis? Tell me! Galit na tanong sa mga kabarkada. Bakit bro? Mahal mo na yung pangit na yun? Galit na tanong ni Luis. Galit na biglang nilapitan ni Robin si Luis at inundayan ito ng suntok. Sira ulo mo? Bastos ka? Sigaw ni Robin at tinangkapang suntukin muli ang kaibigan. Ngunit naawat na ito ng isa pang kasamahang lalaki. Tama na yan. Ayusin na lang natin to nang maayos na. Jobert, dalhin mo yung mga kasamahan mo at lumayas na kayo. Umalis na kayo bago pa magdilim ng tuluyan ang paningin ko. Baka magawan ko pa kayo ng masama. Banta ng binata. Ang yabang mo. Sino ka ba sa akala mo? Porket anak ka ng mayaman? Pweh! Habang buhay kang mabubuhay sa likod ng anino ng kuya mong namatay na. At alam mo pa kung ano? Tapos ka na sa amin. Kalimutan na natin na naging kaibigan natin ang baliw na yan. Galit na sigaw ni Luis. Wala na akong pakialam. Ngayon alam ko na wala kayong kwentang kaibigan. Malinaw na sa akin ang lahat. Umalis na kayo. Mula ngayon, magkalimutan na tayo. Huling salita na nabitawan niya. Napaupo siya sa sopa. Kitang-kita nito ang kalat sa buong condo unit. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakadama siya ng kahihiyan para sa sarili sa dalaga. Alam niyang nasaktan ng labis si Eva at baka hindi na siya nito mapatawad. Nasaan ka na Eva? Kung alam mo lang, miss na kita. Ikaw ang dahilan ng pagbabalik ko at pakikipag-usap ko kay Papa. Ikaw din ang dahilan kung bakit ginusto kong ayusin ang buhay ko. Dahil sa'yo, ikaw nagturo sa akin magtiwala sa sarili kong mga magulang at mahalin sila. Malakas niyang sabi habang naiiyak. Kinaumagahan ay maaga silang dumating sa pwesto nila para gawin ang trabaho. Nilapitan siya ni Aling Suling. Naku Eva, kahapon mga bandang 6:00 ng gabi, may naghahanap sa iyong gwapong lalaki. Matangkad at maputi. Nakakurbata pa nga eh. Napakagwapo. Naku, boyfriend mo ba yon? Hindi ka naming akalain na ang gwapo ng boyfriend mo. Masiglang tanong ng ginang. Naku, umandar ka na naman Aling Suling. Hindi niya boyfriend yon. May magkakagusto bang gwapo sa pangit? Walang prenong sabat ng isa pang tindera. Hoy, kayo nga, wag niyong nilalait si Eva. Kahit na ano pang sabihin niyo, maganda siya sa loob at labas. Pagtatanggol sa kanya ni Aling Salve. Oo nga naman, maganda siya. Pero baba lang, di kasama yung mukha. Parang hipon, tapon ulo, kain katawan. Sigunda ng iba pang mga lokong tambay doon sa palengke. Pa kayo, hindi ba kayo titigil?
Pwede ko kayong kasuhan ng slander kapag hindi nyo tinigil ang mga panlalait nyo at pangiinsulto nyo kay Eva. Anong gusto nyo? Makulong? Banta ni Aling Salve sa mga lalaking tambay at sa iba pang naroon. Hayaan nyo na po sila. Kapag hindi sila nagbago, darating din ang araw na may makakatapat sila. Kaya okay lang po yun, ay. Kapag nagkataon, baka mas malala pa ang sapitin ng mga yan kapag hindi sila nagbago. Matabil din niyang sagot. Nagpatuloy sila sa pagtitinda ng araw na yon, nang biglang may magtanong kung magkano ang pechay na tinda nila. Magkano ang mga pechay? Bibiling ko na lahat para di ka na mahirapang magtinda. Naku sir, murang-mura lang po ang mga pechay ko. Ngunit natigilan siya nang makilala kung sino ang kausap. Oh, Robin, anong ginagawa mo rito? Hindi ba nga pinaalis ako ng mga kaibigan mo? At gusto kong humingi ng sorry sa'yo. Patawad. Kasalanan ko ang lahat. Hindi na mauulit. Bumalik ka na sa bahay natin. Alam mo, na-realize ko na hindi masaya yung unit kapag wala ka dun. Sabi pa ng binata. Maya-maya ay lumabas sa pwesto nila ang amo niyang si Aling Salve. Oh, Eva, marami pa tayong mga Natigilan ito nang makita si Robin. Nagtaka rin siya nang tila nag-iba ang hilitsa ng mukha ni Robin nang makita ang amo niyang si Aling Salve. Napakunot ang noo nito sabay sabing, Mama, what are you doing here? Ang tagal nung hinahanap ni Papa. Andito ka lang pala. At ikaw yung amo ni Eva? Ikaw si Aling Salve? Gulat na tanong ni Robin. Napalingon naman si Eva sa matanda. Naguguluhan din siya, kaya agad na nabitawan ni Eva ang ginagawa habang nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawang tao. Teka lang. Hindi ko naiintindihan kung ano tawag mo. Mama? Si Nanay Salve? Mama mo? Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo sa bahay. At doon natin pag-usapan ang lahat, Eva. Para hindi ka mabigla. Magpapaliwanag ako. Lahat, ipapaliwanag ko ng maayos. Marahan niyang inalalayan ng matanda pabalik sa kanilang tinitirhan. At sumama si Robin sa kanila. Humantong sila sa tahanan ni Aling Salve at napaupo sa upuang kawayan. Hindi makapaniwala si Robin habang iniikot ang paningin sa buong kabahayan. You left, Dad? Just for this? For a poor, ugly place? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Maka-ugly naman to, aray ha? Huwag mo na nga sabihin yan dito sa tirahan namin ni Nanay Salve. Sabat niya. Oh, I'm sorry. Hindi yun yung ibig kong sabihin, Eva. Pero, alam mo bang si Mama, isang kilalang CEO ng kumpanya ng pamilya niya. Isa sa pinakamayaman na may malaking investment sa corporation ng papa ko. Tapos ngayon, I can't imagine that you would end up in this kind of situation. Stop it, Robin. Hindi mo na kailangang ipamukha sa akin na mahirap at pangit at sitwasyon ko. Pinili ko to at mas masaya ako sa ganitong klase ng buhay. Simula nang mamatay ang kapatid mong si Edward, umalis ka na sa puder namin. At inilayo mo na ang loob mo sa akin. Wala akong ibang mapagsabihan ng sakit na nararamdaman ko. At hindi ko rin maunawaan ang papa mo. Abala siya sa business. Sa ganitong lugar ko nakita ang saya at masaya kaming mamuhay ng simple, bihin mong mahirap. At pangit ang lugar na to. Pero, ang makilala si Eva at ang iba pa sa palengke ay masaya para sa akin. Sagot ng ginang. Okay, fine, Ma. Alam kong kasalanan ko. Pero ikaw ba? Ikaw bang may gawa? Kaya si Eva ang nanalo sa fake mong paraffol? Alam ko na totoo. Nag-usap na kami ni Papa. Pumayag na rin akong bumalik sa kumpanya at tulungan si Papa. Mahinahong sagot ng binata. Ibig sabihin, hindi ka galit kay Nanay Salve? Ayos lang sa'yo na parang niloko niya tayo? Sabat niya sa usapan ng mag-ina. Umiling naman si Robin tsaka ngumiti sa kanya. Napapitlag pa siya
nang kunin nito ang isang palad niya. I miss you na. Miss na kita. Ilang gabi kitang hindi nakikita. And I'm really sorry sa mga sinabi ng mga kaibigan ko. Actually, hindi na nila ako kaibigan. Itinakwil na nila ako dahil ikaw ang pinili ko. Napapikit siya at marahang binabawi ang kamay niya. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Yung girlfriend mo, kasama nila. Bakit mo sila pinaalis? Dahil ikaw ang mahal ko. Isa pa, hindi ko na girlfriend si Crisel. Kaya, huwag ka nang magselos. Ikaw ang gusto ko. Huwag ka nang magdahilan. Alam kong mahal mo rin ako. Malakas ang loob na sabi ni Robin at nahila siya nito para yakapin. Nanigas siya at hindi makagalaw habang yakap siya ng binata. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon sa ginagawa nito. Eva, yakapin mo rin siya. Mahal ka ng anak ko at masaya ako na kayong dalawa ang magkakatuluyan. Utos ni Aling Salve. Pero Nanay Salve, hindi pa rin ako. Yakapin mo na lang ako. Yun na nga ang utos ni Mama at ng amo mo. Hug me and feel my body. Bulong nito sa kanyang tenga. Napalunok siya ng marahang sinunod ang utos ng mga ito sa kanya. Utos na alam ng puso niya na talaga namang yun din ang gusto niyang gawin. Yehey! Mabuhay ang ikakasal! Malakas na sigaw ni Becca, isa sa mga kasamahan niya at mga usiserang tagapalengke. Naku, eto naman, syempre gusto ko lang masaksihan ang masayang pagkikita niyo nitong si Sir Robin. Tsaka isa pa, sumama ang iba pa nating mga kasamahan sa palengke. Gusto nilang humingi ng sorry kasi nilait ka nila dahil sa itsura mo. Tapos, lumingon nito sa mga kasamahang naroon sa labas ng bahay. Oo nga, Eva. Pasensya ka na. Naging pintasera kami. Patawarin mo na kami. Sabi ng mga tao sa labas. Naku, okay lang po yun. Hindi naman po ako mapagtanim ng sama ng loob. Alam ko naman pong balang araw. Maiisip nyo ring bali ang mamintas ng itsura ng iba. At saka, kahit na ganito ko, may tiwala ako sa sarili ko, no? Alam kong hindi ako pangit. Hindi nga lang din ako maganda. Natawa na lamang ang lahat sa biro niya. Yan naman ang hindi totoo. Maganda ka sa paningin ko. At kahit na kailan, hindi yun magbabago. Aanuhin ko naman yung maganda nga sa panlabas, pero pangit ang kalooban. At isa pa, ang kagandahan, nasa mata ng tumitingin yan. At dahil maganda ang pagtingin mo sa sarili mo, yan din ang nakikita ng iba sa'yo. Sabi ni Robin. Tapos, bigla itong lumuhod. Hawak ang dalawang palad niya. Dahil dyan, nabago mo ang mga pananaw ko sa buhay. At ngayon, naiisip kong hindi ko kaya kung wala ka sa buhay ko. Kaya, pwede ba? Pumayag kang magpakasal sa akin bago ako bumalik sa kumpanya ni Papa? Tanong ni Robin sa kanya. Maya-maya ay naglabas na ito ng isang diamond ring sa bulsa. Evangeline Manalastas. Yes na yan! Payag na! Bulalas ng mga kasamahan sa palengke. Paano yung mga magulang ko sa Mindanao? No, problema ba yun, Iha? Bukas na bukas din. Sasamahan ko ang anak ko na magpunta sa inyo para mamanhikan. Para hindi nila maisip na sasaktan ka lang ng anak ko. At ikaw naman, Robin, siguraduhin mo lang na hindi mo sasaktan si Eva. Tinuturing ko na rin siyang anak at hindi ko kukonsintihin kapag sinaktan mo siya. Baling ni Aling Salve sa binata. Yes, Ma. Hindi ko yung gagawin. Lalo pa nga at siya ang dahilan para bumalik ka sa amin ni Papa. Please, Ma. Bumalik ka na. Pakiusap ng binata. O siya. Eva. Iya. Sagutin mo ng anak ko kung gusto mong magpakasal sa kanya. Baling sa kanya ng ginang. Oo. Sige na nga. Total, mahal din naman kita eh. Talaga? Yes! Nabuhat pa siya ni Robin. Makalipas ang 3 araw ay naroon na sila sa kanilang bayan sa Mindanao. Kaharap na nila ang mga magulang ni Eva, rahilingin na mapakasalan siya. Robin,
Ano may tanong ako. Sigurado ka bang gusto mo akong pakasalan? May pag-aalala sa kanyang mga mata habang nagtatanong. Hindi pa rin siya makapaniwala hanggang sa mga oras na iyon na may magkakagusto sa isang tulad niyang hindi kagandahan. Agad na paakbay si Robin sa kanyang balikat. Ano ka ba? Bakit nagtatanong ka pa ng ganyan? Nandito na nga tayo sa inyo, di ba? Mahal. Pwede kitang tawaging mahal, di ba? Kasi, mahal na mahal kita. Salamat. Iminulat mo ang mga mata ko sa tama at dapat kong gawin. Dati, akala ko hindi ako worth it mahalin ng mga magulang ko. Akala ko si Kuya Edward pa rin ang nakikita nila sa akin. Pero sa mga sinabi mo, naisip ko at naalala ko lahat ng kabutihan sa akin ni na mama at papa. At salamat din dahil inalagaan mo ang mama ko sa loob ng 4 na taon. Madamdaming sabi ng binata. Hindi. Ako ang tinulungan ni Nanay Salvi. Bali niya rito. Ikaw ang tumulong sa kanya. Siguro, mas naging miserable pa ang buhay ni Mama kung hindi kanya nakilala. Binuhay mong muli ang pusong ina ni Mama eh. Iyon lang ba ang dahilan? Kaya mo nasabing mahal mo ko? Baka nababaitan ka lang sa akin? Ano bang nagawa ko para magustuhan mo ko? Hindi naman ako maganda. Iniharap siya nito at saka pinakatitigan. Ayan ka na naman. Palagi mong sinasabi na hindi ka maganda. Maganda ka. Maganda ka sa paningin ko. At kahit ano pa ang sabihin ng iba, mahal kita. Yun lang naman ang dapat paniwalaan mo. Huwag kang maniwala na hindi ko pwedeng mahalin. Dahil yung puso mong mapagmahal ang nagturo sa akin na lalo ka pang ibigin. Sige na nga, naniniwala na ako. Mahal na mahal din kita. Kahit na ilang buwan pa lang nating nakikilala ang isa't isa. Hindi dahilan yun para hindi ko masabing mahal kita. Nang umangat ang kamay ni Robin para iangat ang baba niya, ay nakita niyang marahang bumababa ang mga labi nito patungo sa labi niya. Kaya lang, bigla nilang narinig ang tawag ng kanyang ina at kapwa sila namumulang napaharap sa ibang direksyon. Tayo na. Hinahanap na kayo ni Madam Salve, anak. Opo, Nay. Sige po. Papunta na po kami. Tara na. Aya niya sa binata. Sige, tara na. Hindi mo lang ako nakahalik. Natatawa at kakamot-kamot na bulong ng binata. Hayaan mo na. Sahanin mo na lang natin. Bulong rin niya at natatawa na lang silang pareho. Makalipas ang 6 na buwan na pag-aayos ng kanilang kasal, sa wakas ay nasa harap na sila ng altar. Sa harap ng altar na to, ipinapangako kong ikaw lang ang mamahalin ko. Pangako ko na hindi kita ipagpapalit sa kahit kaninong babae. Dahil para sa akin, nag-iisa ka lang. At ikaw ang pinakamaganda. Pagkasabi ni Robin ay isinuot ang singsing na hawak nito sa kanyang daliri. Noon, ang akala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan. De, joke lang po. Kanta pala yun. Tapos ay natawa ang lahat ng mga tao na nanunood sa kanilang sumpaan. Hindi niya maiwasang idaan sa biro ang lahat ng kabang nararamdaman niya. Eto na talaga. Totoo na to. Akala ko noon walang magkakagusto sa akin. Kasi maganda lang ako sa paningin ng nanay at tatay ko. Di ko akalain na may isang mabubulag sa akin. Totoo nga yatang love is blind. Pero salamat dahil sa bulag mong pag-ibig. Bulag sa mga panlabas na anyo. Hindi katulad ng ibang lalaki na ang gusto lang magandang babae. Maraming salamat, Mr. Robin Fristelo, na ngayon ay mister ko na. I love you and I thank you sa pag-ibig mo. Matapos sabihin ang kanyang talumpati, hindi na nahintay pa ni Robin ang utos ng pari. Kinabig na siya nito sa bewang at bahagyang binuhat
upang agad na mahagkan ang kanyang mga labi. Nanlaki ang mga mata niya sa ginawa ng asawa at ang mga taong nakasaksi ng lahat ay agad na nagpalakpakan sa kanilang kinauupuan. At may mga sumigaw pa na, "Mabuhay ang bagong kasal!" Sigaw ng mga bisitang taga-palengke. Tapos noon ay binuhat na siya ni Robin para isakay sa kanilang van upang makaalis na sila papuntang honeymoon. Teka, hindi na ba tayo sasama sa reception? Nagugutom na ako eh. Bulalas niya habang kinikilig. Nakakapit ang mga braso niya sa batok ng asawa. Hindi na, gutom na rin ako eh. Malakas na natawa si Robin. Ibang pagkain ang gusto ko. Gusto ko yung tayong dalawa lang sa isang kwarto habang umiinom ng wine at alam mo na. Sabi nito habang nakangisi. Grabe ka naman mahal, ang clingy mo ah. Pwede pa naman tayo sumama sa reception. Sagot na. Nako, hindi na anak. Huwag mo nang paghintayin ang asawa mo. Sabik na yung makasama ka ng kayong dalawa lang. Sa 6 na buwan na paghahanda nyo sa kasal parating nakabuntot ang mga kapatid mo saan bang kayo magpunta. Oras na para masolo ka naman ang asawa mo. Sabi ng kanyang ina. O sige na nga po, Nay. Tay, Nay Salve, Papa Rod, salamat po. Aalis na po kami. Pamamaalam pa niya sa mga ito. Hindi na sumagot ang asawa niya at isinakay na siya sa van. Meron silang personal driver na maghahatid sa kanila sa airport, papuntang Japan. Doon sila magha-honeymoon ng 2 buwan. Tapos ay babalik na sa trabaho ang asawa niya. Unang gabi nila sa hotel sa Japan, mahabang pagtitiis ang ginawa ni Robin para lang sa gabing yon. Habang nasa shower siya, panay naman ang pagpapalakas ng kanyang asawa. Panay ang pagpupush up nito hanggang sa makalabas siya sa banyo. Mahal, bakit naman nagpapagod ka? Sinasabi ko na nga ba ayaw mo talaga sa akin. Inis niyang sabi at naupo siya sa kama. Ha? Bakit mo naman nasabi? Takang tanong ni Robin habang napapakamot sa batok niya. Kasi nauna mo pang araruhin ng sahig bago ako. Bakit? Mas maganda ba yung sahig at mas sexy sa akin? Nakanguso niyang tanong sa asawa. Hinawakan siya nito sa braso, ngunit agad niyang inalis yun. Seryoso? Nagsiselos ka sa sahig? Natatawa ito na muling hinawakan ang 2 balikat niya. Huwag mo kong tawanan. Ngunit malakas na natawa pa rin ang asawa. Alam mo mahal, hindi yung sahig. Ano ka ba? Nagpapalakas lang ako kasi nire-ready ko yung sarili ko para sa'yo. Dapat mas malakas ako para mas mapaligaya kita. Bulong ng asawa habang nagsisimula na itong amuy-amuyin ang liig at balikat niya. Ibig mong sabihin, mahal mo talaga ako? Tanong niya habang nadadala na sa ginagawa ng asawa. Ngunit sa halip na sagutin siya nito, kinuha na nito ang kumot at itinabing sa kanilang mga katawan. Di na ako magpapaliwanag. Ipaparanas ko na lang sa'yo. Ipapadama ko sa'yo ngayong gabi ang aking pagmamahal. At gusto ko, magka-baby na agad tayo para makita na natin yung bunga ng pagmamahala natin. Hindi na nga siya nakasagot at sa ilalim ng kumot ay pinagsaluhan nilang dalawa ang kanilang maligayang sandali. Matapos ang 3 buwan, bumalik sila sa bansa na may maganda ng balitang dala-dala para sa kanilang pamilya. Buntis na siya ng halos 2 buwan at doon sa condo unit nila sila maninirahan. Araw-araw ay dinadalaw siya ni Nanay Salve, ang kanyang biyenan na unang ipinakilala sa kanya ng tadhana. Salamat naman at magkakaapo na ako. Natutuwa ako at biniyayaan kayo agad. Salamat Eva, napasaya mo ako. Salamat po Nanay Salve. Pinagbigyan mo po ang hiling ng asawa ko na bumalik na kayo sa mansyon at patawarin si Papa Rod. Hinawakan nito ang kanyang sinapupunan habang naluluha. Salamat din. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami mabubuo. Hindi babalik si Robin sa amin. At hindi kami magkakaapo. Hindi po ako ang dapat na magpasalamat dahil ako ang pinakamaligayang manugang at babae sa mundo. Kasi kayo po ang naging ina ng lalaking minahal ko. At nagpapasalamat ako dahil una ko po kayong nakilala.
Tapos ay niyakap nila ang isa't isa. Wow, salamat sa Diyos. Dahil kayong dalawa, ang mga babaeng pinakamamahal ko. Salamat dahil sa paglabas ng ating anghel, mararanasan niya ang dobleng pagmamahal ng isang ina. Tapos noon ay agad ding yumakap si Robin sa kanila. Makalipas ang 6 na buwan, isinugod si Eva sa hospital para manganak. Lahat sila ay nag-aalala para sa kanya. Hindi makapunta ang mga magulang ni Eva dahil nasa Davao pa rin ang mga ito, kaya si Nanay Salvi ang naroon at alalang-alala sa kanya. Ma, calm down. Alam kong kaya ni Eva yan. Mabait siyang anak, kaya hindi siya mahihirapang manganak. Sabi pa ni Robin sa ina. Alam ko, pero nag-aalala pa rin ako. Sagot ni Aling Salve. Maya-maya ay narinig na nga nila ang iyak ng isang sanggol. Matapos ang ilang minuto ay lumabas na ang doktor na nagpaanak sa kanya. Congratulations, Mr. Franstello. It's a baby boy. Yes! Thank you, Doc! Bulalas ng mama ni Robin. Tuwang-tuwa dahil lalaki ang una nilang anak. Oh, anak, pwede bang Edward ang ipangalan natin sa apo ko? Yes, ma. Edward naman talaga. Sa ganun ay maalala natin si kuya. Nakangiti niyang sagot sa ina. Mula nga noon ay napatunayan ni na Eva, Robin at Aling Salve na ang tunay na kagandahan ay wala sa panlabas na anyo at sa kalagayan sa buhay. Sa kasalukuyan ay namumuhay na silang masaya kasama ang isa't isa. At sa paglipas ng mga taon ay muling nagdalang tao si Eva at nadagdagan ng 2 pang anak ang kanilang pamilya. Dear listeners, at dito na po natatapos ang napakagandang kwentong sumasalamin sa tunay na pagmamahal. Pero syempre, quick shoutout muna tayo sa ilan sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Shoutout to Michael Lumandam from Mindanao, Iligan City, Aida Vibar from Bicol Albay, Mirasol Voicevert from Canada, Melanie Dital from General Santos City, Digna Medalla from Santo Tomas, Batangas, Juvie Villagracia, avid listener, Francisca Peregrin from Catanawan, Quezon, Marita Capili, avid listener, Nida Grate from Mamburao Occidental, Mindoro, Cheryl Maliberan from Florence, Italy, Regine Aguilar Inobio from Saudi, Richel Sonyo from Makati, Faith Dawin Rio from Qatar, and Lani Siapno from San Pedro, Laguna. Muli, nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa Dear Celine.